Magandang umaga sa inyong lahat. Galing hapon, nasan man kayo. Bago po natin umpisahan itong ating discussions for today, hindi po ito yung bread and butter natin. Ginagawa lang po natin itong pag-vlog para in a way makatulong po sa mga OFWs at mga kabataan na makapag-isip-isip din at they could be able to add to the discussion. Okay? At iniisip din po natin, okay? Iniisip din po natin na kailangan nating makaambag na linisin ang ating lipunan, ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa mga panahon na ngayon. Dahil alam niyo naman po, hindi naman madali ang buhay. Binabaha ang mga kababayan natin, napakamahal ng mga bilihin, mga pati tuition fees, etc. Habang itong mga politikong ito ay talaga namang tila bagang nagpapayaman sa lipunan, di po ba? Pero hindi po natin iniiwasan po natin makasakit ng damdamin ng bawat isa. Kasi yan nga din po ang tinuturo natin sa ating mga estudyante. Aside from the technical skills, they should be respectful and may courtesy, kumbaga. No? Ayaw po natin ang mga tao na maging bastos. No? Hindi ko nga po matandaan kung maging bastos ako dito sa ating programa. Okay? Kaya kung nanonood ka dito, nakaano naman tayo na, no? Malapit na tayo sa 20,000 subscribers. So, it's more of a public service than dun sa kinikita natin. Kaya naman po natin kitain yung kinikita natin dito per day. Pero, syempre, it's an added bonus. It's a blessing, kumbaga. Hindi po ba, mga kababayan? Kayo po ba, hayaan nyo yung mga anak nyo maging bastos? Hindi po ba? Kaya mga kababayan, dyan sa Pilipinas, Dubai, Riyadh, Toronto, at kahit saan man sa mundo, alam mo yung feeling na parang niloloko ka ng gobyerno. Dahil struggle ang buhay. Okay? Pupunta ka sa isang lugar, 2 oras ang iyong biyahe, napaka-traffic, konting ulan, binabaha. Kumbaga, di ba? Pero may mga estudyante, may mga kabataan ngayon, parang bang tila bagang wala na sa wisyo, kumbaga. Di ba? Pero ngayon, sino nga po ba ang mastermind? Hindi nila naiintindihan yung mga kabataan, yung mga sinasabi natin. Siguro, di ba? Bakit nga ba tayo naggaganito? Diba? Para sa atin po ba ito? Maganda kung yayaman tayo ng instant dito, katulad ng mga ibang political labs. Pero sa atin, more of tulong, kumbaga. Ngayon, si Boying Remulla, siya yung Justice Secretary natin, di ba? Na may mga ugong-ugong na parang nilalaglag niya si PBBM, no? Doon sa pagsuko ni FPRRD, no? Doon sa pagsuko ng Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte diyan sa Dahig. Hindi po ba kayo nagtataka? But until now, marami pong sumusuporta sa mga Duterte. Ako, Ilocano po ako. Sana by default, ang pinagtatanggol natin, okay, kinakampihan natin, si Pangulong Bongbong Marcos. Ibinoto po natin yan. Ginagawa lang po natin itong mga ito
hindi dahil sa ating pangsariling interes, kung hindi para sa bansang Pilipinas. Gusto po natin ang mga kabataan ay maginhawa ang kanilang mga buhay-buhay, etc. Pero teka, bakit biglang nagbago ang isip niya? So ano ba ang key dito? Kaya mga kabataan, no, at mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo, no? Ito po si #WalkWithLand. Kinukonsider ko nga po ang sarili natin na boses ng Gen Z, millennials, at mga kababayan natin. Okay? Dito o sa abroad man, na mamulat sa politika. Kaya nga naman, from time to time, nagkaganito tayo, nag-vlog tayo. Hindi dahil sa kagustuhan natin o gusto nating sumikat, hindi po ganun. Dahil in a way, gusto po nating makatulong. Yun po ang katotohanan doon. Okay? So, kamusta po kayo? No? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Dalawang araw na pong nagrarally, kaya nag-stay po tayo sa ating bahay. Okay? Para sa ating mga klase, online classes. Okay? Ito pong #WalkWithLand na channel na ito, matagal na po ito eh. Magli-5 taon. Actually, 5 taon na. Mag-6 na taon na po sa April. Okay? April 9 next year. Okay? Kaya alam po natin yung mga yan. At saka, mula pa po yung bata natin, yan, that is one of our kumbaga, yung politika. Ngayon, kaya alam po natin yan. No? Aside from the technical skills, yung academics, alam po natin yan. Okay? Now, si Boying Remulla, kung mag-ano kayo, ay baka maging ombudsman pa ito, unless otherwise makakuha ng nakakuha na yata na ito ng clearance, no, from ombudsman. Kasi that is one of the requirements. Okay? Pero lagi po siya nasa hot seat. Okay? Na parang inaamin niya na hinayaan ng gobyerno na isuko si former President Rodrigo Roa Duterte dyan sa ICC. Nakakalungkot niyang isipin bakit nga ganun? Diba? Okay. Ewan ko kung anong real score dyan. Tsaka si Rodante Marcoleta, talagang siyang ating superhero na magbibigay ng tapat at sapat na laban para sa ating bayan. Okay? So, pagtiyagaan niyo po ang ilang mga minuto nating paglalakbay, no, sa episode na ito. Siguraduhin po natin this is a youth-centric para sa mga Gen Z, millennials, at sa mga OFW natin na gusto ng totoo. Yun lang naman po yun no? Totoo at gusto natin maging magalang ang ating mga kabataan. Okay? Plus, susuriin natin ang impact nito. No? Itong mga bagay na ito pagdating ng 2028 election. Kumbaga, isa pa lang naman ang front runner sa 2028 election. Walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Itong episode na ito ay iaalay natin sa mga kabataan at OFWs dyan sa Dubai, Sydney, Hong Kong at beyond. Okay. So, bago po tayo magsimula, medyo matagal ang ating pagsisimula, di ba? Pero mag-subscribe naman po kayo. I-share po ito sa mga kaibigan nyo dyan sa Cebu, Davao, o kahit sa Abu Dhabi. Kung gusto nyong suportahan ang #WalkWithLand para mas marami pang content na ganito, magpadala kayo ng appreciation, no? Super thanks. Kahit maliit yan, malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ang laban para sa katotohanan. Okay? Mag-comment din po kayo kung Team FPRRD kayo, Team Marcoleta, o Team Sana All. Okay? So let's get this political chika started, mga kaibigan. Let's start with Boying Remulla. Siya po ay dating congressman. Okay? Naging gobernador din po yan. Si Boying yung tipo ng politiko na nasa laging hot seat, teleserye. May drama, pero bilang sekretary naman ng Justice, siya dapat nangunguna sa hustisya. Hindi lang sa gobyerno, pati sa lahat. Pero bakit parang laging may shady vibes? Kamakailan, balita natin, no?
Umamin na siya na hinayaan niyang isuko si FPRRD sa ICC dahil sa kaso sa war on drugs. Pero tingin ko, sa mga panahon ni FPRRD, ay talagang guminhawa po ang kabuhayan ng Pilipinas. Okay? Siguro, dun sa mga shady characters, yung mga drug addicts, yung mga drug pushers, ay, sila po ang sumama ang buhay. Pero yun po naman ang kagustuhan natin, di po ba? No? Na maging maayos ang bansang Pilipinas, para sa atin din po yan. Hindi, at sa mga kabataan, biruin mo, maglalakad ka sa kalsada na safe ang iyong mahal sa buhay. Di po ba? At saka ang ganda po ng mga programa niya. Natatandaan ko pa nga po nun, yung no smoking policy. No? Hindi ka basta-basta makakapag-smoke sa isang public place. Kailangan mo pang maglakad ng malayong-malayo, mababasa ka, maiinitan ka, no? Para i-discourage yung mga nag-smoke. Di po ba siya rin po ang nakapagpaayos ng Boracay, ng Palawan, ng dyan sa Maynila, Dolomite Beach? Di po ba? Bakit po ganun? Ngayon, nasa ICC siya. Bakit po tayo natutuwa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nasa ICC? Nako, matanda na po yun. No? Lahat po tayo, may mga ama, dapat po prinoprotektahan natin siya o prinoprotektahan natin ang ating mga ama. No? Katulad ng pagproprotekta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero, ano nga ba naman to? Baka weather lang yan, mga kaibigan. Okay? Now, paglaglag ni BBM, no? Dito rin po tayo nagtataka sa ating mahal na Pangulo. Pangiti-ngiti, parang walang alam, kunwari, nagagalit, hindi niya alam yung pagpapadala kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa Hague, no? Ano pong alam niya? Hindi niya alam na nagkurutan na dyan sa Kongreso. Ba't hindi po kailangan tayong magalit? Kahit pro-Marcos ka o pro-Duterte ka, kailangan nating magalit. Alam niyo po ba yun? Dahil tuwing lalabas ka ng iyong bahay, hindi mo na alam kung safe ka. No? Pwedeng hindi ka safe sa kriminal, hindi ka safe sa mga baha, hindi ka safe sa mga habang itong mga politikong ito, biruin mo yun allegedly, ang daming bahay daw, no? Di umano, si Romualdez diyan sa Forbes Park. Alang yan. Bakit? Ilan ba ang ibinabahay niya? Di po ba? Kaya po kailangan nating magalit. Kailangan nating magsalita. Hindi natin kailangan ipagtanggol ang gobyerno kung hindi naman po karapat-dapat ang serbisyo na ibinibigay nila sa atin. Bakit? Hindi po ba tayo nagbabayad ng tax? O tuwing may binibili tayo, nagbabayad tayo ng tax. Okay? Habang sumisweldo tayo, nagbabayad tayo ng tax. Pag nagkakaroon ng interes ang ating mga bangko, nagbabayad po tayo ng tax. So ano po ito? Di po ba? Hindi ba dapat isaalang-alang ng gobyerno na maayos, malinis ang ating gobyerno na napatunayan natin na yung nakaraang administrasyon ay ginampanan ng tama. Okay? Kaya mga Gen Z at Millennials, kailangan natin pagkatiwalaan, no? Ang proseso din. Okay? Pero kailangan nating i-level up ang ginagawa din natin, no? Okay, kunwari, ang baha, tama yun. 'Di ba? May mga baha talaga, no? Pero kailangan nating iayos ang pagtatapon din ng basura. Ngayon, yung mga galaw ni Boying Rimulya, no? Talagang parang nawawalan ka na ng gana na makisali sa politika at sa gobyerno dahil sa kanya. Biruin mo ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay parang ganun-ganun na lang, na parang itinapon
parang hindi Pilipino. Okay? Ngayon, may mga nagrereklamo kay Boying Remulla, no? Walang iba kundi si Senador Amy Marcos. Nag-accuse ng graft at abuse of power. So, seryoso, paano natin siya pagkakatiwalaan bilang ombudsman, mga kaibigan? Ngayon, pag-usapan natin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi tayo magtataka na ang Davao, idol na idol siya. Tayo ay nagkaroon ng privilege na napuntahan natin ang Davao nung tayo ay training manager ng isang kumpanya. 2 beses, 3 beses tayo napunta dyan. Okay? One time, nagutom nga tayo, lumabas tayo dun sa hotel. No? Grabe, safe na safe ang lugar. Di po ba? Okay? Napakalinis ng lugar. At nakakatuwa ang mga kababayan natin dyan sa Davao, iba't ibang istorya na kinikwento sa atin. Pero panay kabutihan, kabutihan ng ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng panahon na siya ay naging mayor. Ngayon, nasaan siya? Nawala, parang tila bagang gusto ng Marcos government na mawala ang legasiya niya. Katulad po rin ng di po ba, may mga nagkukwento na maayos naman po ang Marcos Sr. Okay? So yun po yung legacy. Kahit ano po isira dun sa senior na Marcos, yun po ang legacy. Bakit hindi po natin maprotektahan ang legasiya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? War on drugs. Bakit? Di ba? Kung may pagkakasala siya, dito po dapat, hindi po sa ibang bansa. War on drugs, para po kanino ba yan? Di po ba? Para sa mga kabataan, di po ba? Bago po niyan, okay? Napapanood niyo po ba ang mga kabataan na nire-rape, pinapatay? Nabalitaan niyo po ba yung mga drug addicts na nagnanakaw sa kanilang mga bahay? Nabalitaan niyo po ba yung mga minamasakir sa isang bahay because of drugs? Di po ba? Yan po ang ating balikan. Kung may pagkakasala man si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, believe me, hindi po siya nagkasala sa mga ordinaryong Pilipino. Nagkasala po siya doon sa mga drug addicts. Pero sa atin po ang balik nun. Di po ba? Dahil maganda ang buhay at that time. Safe na safe po tayo. Okay? Naman, there po yun. Pero sa mga talagang ano po ba ang mga wait lang pa. Ayan, okay. So medyo mahaba-haba na po itong ating pag-uusap dahil masinsinan po ang ating mga usapan. Ngayon, human rights issues. Ano po bang mas mahalaga? Yung human rights po ba ng mga addicts? O human rights ng mga ordinaryong Pilipino? Nakuha niyo po ba? Okay? So pero may punto rin naman ang dalawang panig. Pero sa ating pagkakatimbang, mas mahalaga po ang panig ng mga ordinaryong Pilipino. Okay? Yun po sana ang ating pakatandaan, mga kababayan. Lalo na sa mga kabataan dyan sa Quezon City, Makati o kahit sa Jeddah. Ang war on drugs talagang may dalawang mukha yan. No? Para sa ilan, ito ay nagbigay ng seguridad sa ating mga barangay. Okay? Pero sa iba, ito ay nagdala ng takot. Pero real talk tayo, mga kaibigan, no? Talagang si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay laging may connect yan sa masa. Sa mga OFWs na gustong-gusto ang straight talk niya. Pero hindi po natin sinasabi na perpekto siya. May mga kamalian din po siya. Katulad ng pagka-curse sa dating yumaong Pope natin, no? Even minumura niya ang Diyos, di ba? Hindi po dapat yun. Pero marami pa rin pong sumusuporta sa kanya. Kasi nga po, out of this world pero effective naman po. Di po ba? Ako, biruin mo yon, yung aking passport ay 10 taon, no? Ang validity.
ang aking lisensya, 10 taon. Di po ba? Ay nako, alam niyo po ba, nung sa LTO at that time, no? Bagong sinubukan ko lang po. Sabi ko, ito pang merienda lang, boss, kasi nakakuha ako ng 10 taon na lisensya. Sabi niya, ay bawal po sa amin yan. Ang gusto po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay maglingkod lang po kami ng tapat. Wow, tumayo ang aking balahibo at that time. Ganito ba ang gobyerno talaga? Wow. Okay, sana po forever ka na Pangulong Digong nung mga panahon na yon. Pero siyempre, hindi po gano'n, no? Nag-end pa rin po ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, ang ating Senador Marcoleta, siya pong ating hero. Okay? Ay talagang napakaganda po ng kanyang paglilingkod. Nagtataka din po tayo, bakit po biglang napalitan si Senador Marcoleta? Okay. Okay, kaya mga ka-walk with land, ano ang final T natin? Si Boying Rimulya with his backtrack sa ICC issue ay parang laging naglalaro ng safe. Si FPRRD at Senador Marcoleta naman, kahit may controversies ay laging may connect sa kabataan at OFWs. No? Pagdating sa 2028 election, ang boses natin sa Maynila, Davao, Dubai at Toronto ang magdidesisyon kung sino ang tunay na Lodi. Kaya naman, mga kababayan, maging woke tayo. I-hit nyo na ang subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan nyo dyan sa Makati, Sydney o kahit sa Jeddah. Comment down below, sino ang bet nyo? Si Boying ba? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte o Marcoleta? Kung gusto nyong suportahan ang #WalkWithLan, magpadala ng super thanks para may pagpatuloy natin ang laban para sa katotohanan. Para sa mga OFW sa UAE, Canada at Singapore, this is for you. #WalkWithLan, ang boses ng kabataan at masa. Salamat sa panonood, mga bes. Mga bes Stay woke, stay Lodi. See you sa next video. At disclaimer lamang po, ito po ay walang kaugnayan sa aking trabaho. Ito is beyond. It's like a public service, mga kaibigan. Hanggang dito na lang po, mga kaibigan. Okay, mabuhay ang Pilipinas.